Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. O mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa araw na ito ay muli kaming sasamba po sa iyo, Panginoon. Sasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, hayaan mo na lumapit po kami sa iyo at magpasalamat sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa iyong pagpapala, sa iyong provision, sa bawat isa po sa amin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at ang lahat ng iyong ipinagkaloob, ang mga pagpapala, biyaya, mga pangyayari sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, amin itong ipinagpapasalamat. Ama, lumalapit po kami sa iyo at patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, mga kasalanang nagawa, sa mga aming mga nasabi, naisip, sa aming mga pagkilos. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Alam namin na nasa amin ang iyong salita, na ang sabi mo nga, kung ipinapahayag namin ang aming mga kamalian, mga kasalanan, makasisiguro kami, Panginoon, na pinapatawad mo kami, Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy po kaming dumudulog po sa iyo. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon, ang aming Pangulo, kanyang mga kasama sa kanyang gobyerno, sa kanilang pagpapatupad ng kaayusan na kung saan ay nandoon yung marami ang nagkakasakit. Panginoon, inilalapit po namin ito sa iyo. Dalangin din namin sa iyo yung pagsasagawa nga, Panginoon, yung kung paano i-execute, Panginoon, itong vaccine, Panginoon. Itinataas po namin ito sa iyo, Ama.
Lumalapit po kami sa iyo, patuloy namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, mga obispo, mga generales, ang direktoryo, ang lahat ng mga pastor, ang kanilang mga pamilya. Panginoon, katagpuin mo sila, Ama. Dalayan po namin sa iyo ang mga nakahanay na gawain, bagamat hindi nakakaroon ng face-to-face na pagkasagawa ng anumang nakahanay na gawain, subalit alam namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay pinapahintulutan mo kahit doon sa Zoom, Panginoon. Kaya ito'y tinataas po namin sa iyo, Ama. Panginoon, dalangin din namin sa iyo ang mga iglesia na ngayon. Ang iba ay face-to-face, ang iba ay live streaming. Panginoon, ang iba ay recorded. Panginoon, pagpalain mo ang ganitong klaseng pananambahan, Panginoon. Dalangin namin sa iyo ngayon ang aming pananambahan dito sa Tipas. Panginoon, pagpalain mo ang bawat sambahayan, pagpalain mo ang lahat ng mga naisin ng aming iglesia na maabot pa, Panginoon. Bagamat sa ganitong kalalagayan ay napakahirap, subalit sa iyong paggabay, sa iyong kaalaman, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay magkakaroon ng katuparan. Pagpalain mo, Panginoon, ang maliliit na bata, pagpalain mo ang mga magulang, pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. Hayaan mo na hiyanda mo kami, Ama, sa pagpapatuloy ng aming pananumbahan. At nawa ang iyong mensahe ang makita namin, ang naisin mo na malaman po namin, at ito'y patuloy naman naming maisagawa, Panginoon. Kaya marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglay ng tuwa sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahantungang langit. Hayut lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang kutya ng sanlibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Hayut lakbayin ang matataas
Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Isaiah 42, 1-12, ang Mesyas. Narito, ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayang niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng cedar. Magsiawit ang mga nananahan sa sela, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Tayo pong lahat, mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinapala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo
Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Naway ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ay ang pagbautismo ni John the Baptist sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa ating pagsang talata na nagsasabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Yan ay matatagpuan natin sa Matthew 3:17. Sa Matthew 3:16 and 17, ito yung ating matutunghayan. Ang sabi diyan, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ito yung pangyayari na kikita natin na mayroon tayong isang Diyos sa tatlong persona. The Triune Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Paano ba natin mapatotohanan na mayroon tayong iisang Diyos sa tatlong persona? Sa John 1:34, ito yung panahon nga na pagbabautismo ni John the Baptist. Ang sabi diyan, nakita ko ito at pinatotohanan kung siya ang anak ng Diyos. Sa Matthew 3:11, matutunghayan natin, sabi doon, binabautismo ko kayo tubig bilang tanda ng inyot pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ito yung patotoo ni Juan. No? Sabi niya, nakita ko
ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. Makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa naririnig natin, yung kay John the Baptist, nagbautismo siya sa tubig. Pero dito, matutunghayan natin na ang sabi ni John the Baptist, ang susunod sa kanya ay magbabautismo sa Espiritu Santo. Kaya nga ba, ang sabi niya doon sa John 1:33 and 34, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Yun yung sinasabi nating baptism of the Holy Spirit. Pinatotohanan ni John the Baptist na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Noong tinanggap natin si Christ sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tinanggap din natin ang Espiritu Santo at nabautismuhan tayo ng Espiritu Santo at ito ay nanaan sa atin. The works of Christ. Ito makita natin dito, sinasabi ng ating Panginoon, yung aking mga gawa ang nagpapatotoo o nagpapahayag. Sa John 5:36, ang sabi diyan, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginagawa. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang sabi ni Jesus, ang mga gawang ipinagagawa sa kanya ng Ama at siya namang niyang ginagawa, iyan ang patotoo na siya'y sinugo ng Ama. Sa John 5:37, at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin, sabi ng ating Panginoon. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Sa Old Testament, karaniwan, yung iba, ay hindi pinapansin yung pagbabasa ng Old Testament. Kasi kung araw na parang pocket size na Bible. So yung kasi nung lumabas noon at yun ang pinamimigay. Kaya ang mga tao doon na sentro sa pagbabasa ng New Testament. Subalit, napakahalaga, kailangan basahin mo muna yung Old Testament at ang makikita natin doon, ito yung continuation ng mga pangyayari. The Old Testament and the New Testament. Ang sabi diyan, John 5:38 to 40, ang sabi ng ating Panginoon, walang pitak sa inyong puso sapagkat hindi kayo nananalig. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan.
Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Dito ating matatunghayan dito, yung si Christ mismo ang nagsasabi. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Ikaw patotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggaling at ang aking paroroonan." And dito naman, ating matutunghayan dito yung sinasabi o yung patotoo, yung pahayag ng banal na Espiritu. John 15:26, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin." John 15:26. Sabi diyan, the believers. Ano ba yung sinasabi? Paano ba magpapatotoo ang mga mananampalataya? At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. So, ang sabi diyan, ang mga mananampalataya ay magpapatotoo. Sabi doon sa Efeso, chapter 1, verse 4 and 5, "At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban." So balikan ko kanina yung tanong natin, paano ba natin mapatotohanan na mayroon tayong iisang Diyos sa tatlong persona? The Father, the Son, and the Holy Spirit. In Matthew 28:19-20, ang sabi do, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Ang layunin ng Panginoon, ang lahat ay maging anak niya. Sabi ko nga, paano pa tayo nakakilala sa ating Panginoon? Nakilala natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sabi nga, yung banal na Espiritu ng Panginoon ang sumaatin at ito yung ating kasama. At napag-aralan din natin
yung kung papaano si John the Baptist ay nagbautismo sa tubig at gayon din naman ang isang kumilala sa ating Panginoon, yung banal na Espiritu ng Panginoon ay sumaatin. At ito yung nakikita, yung the fruit of the Holy Spirit ay dapat nakikita sa bawat isa sa atin. So ibig sabihin dito, ang nais ng ating Panginoon, kung papaano tayo nakakilala at tayo ay naging kanyang anak, ang nais ng Panginoon, hindi lang tayo ang kanyang maging anak, kundi ang mga taong hindi pa nakakikilala sa kanya. Subalit, paano mo ba maibabahagi ang isang bagay? Para bagang, paano mo maibibigay kung wala ka naman nito? Ang ibig kong sabihin, kailangan ang salita ng Panginoon ay nananatili sa iyo, nakikita sa iyo, at naisa sa buhay mo, at ito'y naipapahayag mo. Diba? Mapatotohanan mo na meron kang isang Diyos sa tatlong persona. Meron kang pinanghahawakan. At hindi ito galing sa iyo, kung hindi galing mismo sa kanyang mga salita. Yun nga ating pinag-aralan kanina, di ba? Doon makikita natin yung sa pagkakataong yun, yung sinabi ni John the Baptist, di ba? No? The Father, the Son, and the Spirit. Sa iisang pangyayari, ipinakita yon. At dito sa Matthew 28:19-20, ang sabi diyan, Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ito yung mandated sa atin na ating Panginoon. At ito yung masasabi natin na maipapahayag natin ang ating Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kung papaano ang ating Panginoon, alam natin yung di ba? Katatapos lang noong ating aralin, noong Kapaskuhan. Dapat ang bawat isa sa atin. The Father, kung paano naging the Son, at gayon din kung papaano yung banal na Espiritu, sabi ay sumaatin. Dapat malinaw na malinaw sa bawat isa sa atin ang bagay na kung saan ang pagpapahayag ng kanyang kasalita ay suma sa atin. Ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin at nawa sa panahon ng ganitong kalalagayan na tayo ay nasa pandemic, pakanaisin natin na ang salita ng Panginoon maging instrumento tayo sa pagpapahayag ng kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin sa umagang ito sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong aralin kung papaano pinahayag ang patotoo ng marami na nasa sa iyong mga salita, maging ang iyong mga anak, na sabi ay gagamitin mo upang magpapatotoo sila. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang bawat isang nakakilala po sa iyo, laging tandaan na ang tinanggap nila sa iyo
ang naisin mo naman, ang iba ay makakilala at maging anak mo. Kaya hayaan mo na sa umagang ito, nakita namin at naroon yung naisin ng iyong mga anak na maging instrumento kami sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Maraming pong salamat, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at hayaan mo na lumapit po kami sa iyo, magpasalamat sa mga pagpapala mo, magpasalamat sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay. Kaya ang lahat ay malayang makalalapit, Panginoon, upang tumanggap ng iyong basbas. Ang ilan ay nagdaos ng kaarawan, ang ilan ay anibersaryo ng kasal, at ang iba naman, Panginoon, sa kanilang natanggap na nanggaling po sa iyo, ang naisin nila, ito'y patuloy nilang ipagpasalamat sa iyo. Panginoon, sa pagkakataong ito, igawad mo
ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Ama, sa pagkakataong ito, igawad mo naman ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong February 14, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Reverend Fermin Lantan, tanging awit, Sister Kayla Lantan, praise and worship sa panguna po ni Sister Aya Marzol. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Sister Pearl Katahan, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Sa darating naman pong February 18, 2021 sa atin pong magiging midweek service and prayer meeting, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Dr. Relly Servo, testimony, Sister Pearl Katahan, praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, at video editor, Brother Joshua Talampas. Para naman po sa ating Sunday Worship Service sa darating na February 21, 2021, ito po ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang magbibigay po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan, tanging awit, Sister Ella Sabit, praise and worship sa panguna ni Sister Kim Moral. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Assistant Pastor Zoe Talampas, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Karagdagang pagbabalita naman po, ang atin pong konsilyo ay magkakaroon ng meeting. Ngayon po yan, February 14, 2021, sa ganap po na ikadalawa ng hapon via Zoom. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ika po ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na ikasyam ng umaga, ikatatlo ng hapon at ikasyam ng gabi. Atin pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Sa darating po na February 16, Sister Gigi Ordonez,
Kaya din po, February 16 din po, Sister Ruthie Ramos. Sa darating naman pong February 17, Sister Noemi Baile. At sa February 19 naman po, Brother Franklin de Maguila.